Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Terra Classic or LUNC kung saan ay umangat po ito ng 22% at dulot po niyan ang pagsusunog ni Binance ng 3.9 billion tokens na LUNC. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer dito kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay LUNC increases weekly gains with 22% price surge. Nagkaroon po siya ng 22%, umaangat na naman. Ayan, tuloy-tuloy lamang po sa pag-angat ang LUNC at ang nagdulot po nito ay kagagawan po ito ni Binance. Nagsunog po sila ng 39 billion tokens na LUNC. Kaya ayan, mukhang buhay na buhay ang LUNC ngayon dahil nag-collapse po ito at talagang binubuhay po talaga. Kaya yan, with the rise of more than 22% in the past day to LUNC, the ecosystem token of the original Terra chain rebranded as Terra Classic is increasing its weekly gains. Kaya yan, ang saya po ng mga holders ng LUNC ngayon kasi ang laki na po ng kanilang gain. Ayan. Terra Classic tokens, USDC, previously the UST stablecoin, and LUNC started strong this week. The USDC surged by as much as 300% at the beginning of the week following Binance announcement of the launch of USDC perpetual contracts. Kaya ayan, matindi na rin po si USDC, 300%. Kaya yung mga nakahold po nito, USDC ay ang laki po ng kanilang kinita rito. Ayan, as interest in the Terra Classic ecosystem increased, LUNC increased by 88.38% over the previous 7 days. Since November 22, LUNC has been steadily increasing and this trend is still going strong presently. Kaya ayan na, sinabi ko kanina, natuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-angat. Nag-umpisa po ito noong November 22 at hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-angat sa presyo. During this time, LUNC experienced days with strong spikes. On December 1, for instance, LUNC reached highs of 30 digits 146. Kaya ayan, nagkaroon po siya ng spike noong December 1. Kaya kapag isa ka po sa mga holder ng LUNC at tinututukan mo yung galaw performance ni LUNC ay ayan, nakita mo po yung spike na yan or naranasan mo yan or na-experience mo yan dahil yan, sa iyong kung merong ang hold na LUNC. At the time of writing, LUNC was up by 22% in the last 24 hours to 30 digits 1405. The sudden spike in value over the past days coincides with Binance burning about 4 billion LUNC tokens in its 16th batch of LUNC burns. Kaya yan, yung naganap po na spike daw rito kay LUNC ay tumugma po ito. Ayan, or tumapat po ito sa pagsusunog ni Binance ng 4 billion na LUNC tokens. Ito po yung ika-6 na batch ng kanilang pagsusunog kay LUNC. Kaya ang laki po talaga ng tulong ni Binance dito sa recovery ng LUNC at saka USDC. Kung wala po si Binance ay hindi po makakabangon si LUNC at saka si USDC. On December 1, Binance burned ayan, magkano ba yan? 3.9 billion na LUNC. Representing trading fees on LUNC spot and margin trading pairs from October 31 to November 29. This amounted to a USDT equivalent to 362,617.17. Ayan, laki po ng kanilang sinunog. Yung sinusunog po kasi nila na ito ay kinukuha po nila sa trading fees ng LUNC spot at saka galing po sa spot at saka sa kanilang margin trading. Yan po yung kanilang ginagawa para matulungan ang LUNC sa pag-recover nito. Binance support for LUNC burning dates back to September 2022 after the Terra collapse when it decided to burn all trading fees received from LUNC spot and margin trading pairs. Kaya yan, dyan po nag-umpisa nung nag-collapse ang Terra Classic or Terra Luna noong September 2022. Mula po dyan ang ginawang tulong, nag-umpisa po rito yung tulong ni Binance na lahat ng kanyang nakukuha na trading fares mula dito kay LUNC
sa spot at saka sa margin ay sinusunog niya. Ayan, after the Lunsi community voted to change the Lunsi burn mechanism, Binance announced changes to the burning of Terra Classic trading fees. Ayan, Binance began burning 50% of the Lunsi spot and margin trading fees in December 2022 as opposed to 100%, which it still does at present. Kaya yan. Kung wala po talaga si Binance ay siguro wala po ngayon ang Terra Luna or USDC. Hindi po yan makakabangon kung hindi po dahil kay Binance. Kaya ayan, malaki po talaga ang tulong ni Binance. Buti na lamang at nandyan siya. Kaya ayan, nagsasaya na po yung mga holders ngayon ng Lunsi. Ang laki po ng kanilang gain ngayon. Kaya pinag-isa po siya sa mga pinagkakaguluhan ngayon. Nagtitrend si Lunsi dahil hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-akyat. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.